Hallelujah. Praise God. Good afternoon po sa bawat isa sa inyo. Happy Thursday mga kapatid. Salamat sa ating awitan. Sabi nga, ang Diyos lamang ang ating dapat purihin sa ating mga ginagawa, maging sa ating pagsamba, sa ating pag-aawitan, ay nakatuon ito sa ating Panginoon sapagkat karapat dapat ang ating Diyos tumanggap ng mga papuri, lalo na mula sa kanyang mga anak. Yan. Salamat po. Kumusta na po kayo mga kapatid? Tapos na po ba kayong magmerienda? I hope so dahil it's 4 o'clock in the afternoon na po at patuloy na maring iba nagkakape pero hinihiling ko po ang inyong mga presensya na tayo po ay patuloy na magbulay-bulay ng mga salita ng Diyos. Some of you ay nagkakape at katulad ng inyong lingkod mahilig din po magkape pero ngayon ang kinakape ko is black coffee na lang po sapagkat nagbabawas po ako talaga ng sugar dahil yun po ang kalaban natin ay yung sugar less po yung fat pero mas patinding kalaban po natin yung sugar kasi sa family po namin diabetic po kaya sa ngayon talagang kailangan magbawas at salamat sa Panginoon. Alam niyo po ba ang kape na to may matutunan po tayong mga bagay dito sapagkat ang kape po ay nagmi-mix ng mga ingredients katulad ng mula sa hot water, sa cream, sa coffee which is bitter and sugar. Yan. Kaya pag ito ay nag-blend, ito ay napakasarap inumin. Yan, na-enjoy po natin inumin. Katulad po natin mga mananampalataya, iba-iba po tayo ng mga attitude. Meron diyan maiinitin katulad ni Pedro, mainitin ni Peter, di ba? Pusok. Meron din naman diyan yung sweet, yung malambing. Yan, yung cream sila, pagmahal. Yan, meron din naman mga bitter, yung marami laging hugot sa buhay. Yan, lagi na lang siya daw kawawa, lagi na lang daw siya pinag-iiwanan, di ba? So may mga ganong mga kapatiran natin na attitude po nila. At meron naman mga sweet, yung masarap magmahal, yung palangiti. Makikita mo kahit may nararamdaman ka pero pag nakita mo siyang nakangiti, nagiginhawaan ka, na-influence ka. So katulad nga po ng kape, kailangan ito ay may stir, ma-blend upang magbigay ng masarap na lasa. At dapat po, ibig ko sabihin, mag-blend po tayo, mag-fellowship po tayo, magkaroon po tayo ng sama-sama, magpalakasan po tayo, magtiyagaan po tayo, magmahalan po tayo, magtulungan po tayo at magkaisa po tayo. At yan ay magiging sweet aroma ito para sa ating Diyos na buhay. Hallelujah. Yun po yung ating napag-aralan sa kape. So, tayo po ay dadako sa ating pag-aaral. Nandyan na po ba yung mga salita, Bible yung mga Bible sa inyo? May mga take notes po ba kayo, mga ballpen at papel? Kaya patuloy po tayo mag-aral ng salita ng Diyos. At ang ating pag-aaralan, ano ba ang mga dapat gawin sa panahon ng crisis? Yan. Kasapagkat sa ating kapanahunan ay nandun po tayo sa ilalim ng crisis which is itong pandemic, na itong virus na ito, COVID-19. So, ang ating pag-aaralan po ay makikita po natin dyan sa aklat ng mga gawa, chapter 12, verses 1 up to 19. Yan. Gawa, chapter 12, verses 1 up to 19. Samahan ninyo po ako, atin pong basahin para makita po natin yung buong kwento. Yan. Sabi dito, muling inusig ang iglesia. Nang panahong iyon, inilapat ni Herodes ang kanyang mga kamay upang pagmalupitan ang ilan sa mga kaanib ng iglesia. Pinatay niya sa pamamagitan ng tabak si Santiago na kapatid ni Juan. Nang makita niya na ito ay kinasiya ng mga Hudyo, kanya namang isinunod na dakpin si Pedro. Ito ay ng panahon ng pista ng tinapay na walang pampaalsa. Yan, sa verse 4. Nang siya ay mahuli na niya, kanyang inilagay sa bilangguan at siya ay ibinigay sa 4 na pangkat ng mga kawal upang siya ay bantayan at binabalak na siya ay iharap sa taong bayan pagkatapos ng Paskwa. Habang si Pedro ay nasa bilangguan, ang iglesia ay taimtim na nananalangin sa Diyos para sa kanya. Verse 6 po. Sabi dito, pinalaya ng anghel si Pedro. Nang gabing si Pedro ay malapit nang ilabas ni Herodes, natutulog siya sa pagitan ng 2 kawal na nakagapos ng 2 tanikala at ang mga bantay sa harap ng pintuan ay nagbabantay sa bilangguan. At biglang nagpakita ang isang anghel ng Panginoon at tumanglaw
ang isang liwanag sa kulungan. Tinapik niya si Pedro sa tagiliran at siya'y ginising na sinasabi, "Bumangon kang madali." At nalaglag ang mga tanikala sa kanyang kamay. Sinabi sa kanya ng anghel, "Magbihis ka at isuot mo ang iyong mga sandalyas." At iyon nga ang ginawa niya. At sinabi niya sa kanya, "Ibalot mo sa iyong sarili ang iyong balabal at sumunod ka sa akin." Verse 9. Si Pedro ay lumabas at sumunod sa kanya. Hindi niya alam na tunay ang nangyayari sa pamamagitan ng anghel. Ang akala niya ay nakakita siya ng isang pangitain. Nang sila'y makaraan sa una at pangalawang bantay, dumating sila sa pintuang bakal na patungo sa lungsod. Ito'y kusang nabuksan sa kanila. Sila'y lumabas at dumaan sa isang lansangan at agad siyang iniwan ng anghel. Verse 11 po. Nang matauhan si Pedro ay kanyang sinabi, "Ngayon, natitiyak ko na sinugo ng Panginoon ang kanyang anghel at iligtas ako sa kamay ni Herodes at sa lahat ng inaasahan ng mga Hudyo." Nang kanyang mabatid ito, pumunta siya sa bahay ni Maria, ang ina ni Juan na tinatawag na Marcos, na kinaroroonan ng maraming nagkakatipon at nananalangin. Nang siya'y kumatok sa tarangkahan, ay isang babaeng katulong na ang pangalan ay Roda ang lumapit upang alamin kung sino ang kumakatok. Nang makilala niya ang tinig ni Pedro, sa tuwa'y hindi niya binuksan ang pintuan, kundi tumakbo sa loob at pinagbigay alam na nakatayo si Pedro sa harap ng pintuan. Sa verse 15, kanilang sinabi sa kanya, "Nasisiraan ka na," ngunit ipinilit niya na gayon nga. Ngunit kanilang sinabi, iyon ay ang kanyang anghel. Ngunit nagpatuloy si Pedro ng pagkatok at ng kanilang buksan, siya'y kanilang nakita at sila'y namangha. Yan, sa verse 17, sila'y sinenyasan niya ng kanyang kamay upang tumahimik. At isinalaysay sa kanila kung paanong inilabas siya ng Panginoon sa bilangguhan. At sinabi niya, "Ipagbigay alam ninyo ang mga bagay na ito kay Santiago at sa mga kapatid." At siya'y umalis at pumunta sa ibang dako. Verse 18, nang mag-umaga na, malaki ang kaguluhan nangyari sa mga kawal tungkol sa kung anong nangyari kay Pedro. Nang siya'y maipahanap na ni Herodes at hindi siya natagpuan, siniyasat niya ang mga tanod at pinag-utos sila'y patayin. At buhat sa Judea si Pedro ay pumunta sa Cesarea at doon nanirahan. Pagpalain po ang Diyos sa kanyang mga salita at patuloy po tayong pag-aaral. Karamihan po kasi ang mananampalataya ay nagugulumihanan o nalilito sa panahon ng crisis, na dapat bang manalangin lamang o dapat bang may mga bagay pang dapat gawin. So sa ating pag-aaral, makikita po natin ng mga ilang bagay upang magbigay sa atin ng gabay sa anong dapat natin gawin sa panahon ng crisis. Makikita po natin dito yung unang bahagi po ng ating pag-aaralan dyan sa verses 1 up to 5. Yan. Hindi po maliit na crisis ang kinakaharap ng iglesia po noon. Yan. Nakikita po natin dito na sa verse 2, pinatay niya sa pamamagitan ng tabak si Santiago na kapatid ni Juan. So, meron persecution ang mga mananampalataya noong araw at sa kamay ni Herodes. So, nung nakita ni Herodes na nasiyahan ang mga Hudyo sa ginawa niyang pagpatay kay Santiago, isinunod niyang dakpin itong si Pedro. Yan. So, nagtagumpay siya, nadakip niya at inilagay niya sa bilangguan at pinagbantay niya sa 4 na pangkat ng kawal. So, makita natin dito yung kahigpitan ng pagbabantay nila kay Pedro. So, makikita natin dito na sa panahon na iyon, ang mga liderato ng ating ng Kristiyano ay pinipersecute, binabalanggo hanggang sa pinapatay. So, andun po yung persecution time sa kanila na hindi mo ka pwedeng magpakita ng inyong pananampalataya sa ating Panginoong Jesus. Yan. Matutulad po ba ngayon sa ating sitwasyon? I do believe na malayo po ang ating nararanasan. Wala naman pong nagpupigil sa ating pananampalataya sa ating Diyos. Pero itong crisis na kinakaharap natin is ito po ay general. Walang pinipili po itong crisis na ito. Pero sa ating pinag-aaralan, ito po ay personal sa mga sumasampalataya at that time. So makikita natin dyan na papatayin nila
yung mga liderato ng iglesia at kung sino man makitaan nila na mayroon pananampalataya sa ating Panginoong Hesus. Ibig sabihin po, hindi po ito maliit na crisis na kanilang nararanasan at makikita po natin ang kanilang mga tugon. Ano po yun nangyari kay Pedro? Yan, dinakip po siya, pinadakip po siya ni Herodes at pinakulong. At alam niya, nagkataon po na pista ng tinapay na walang pampaalsa. So naantala, na-delay po yung pagpaharap niya dun sa mga Hudyo kung anong dapat gawin sa kanya. Pero alam po natin, ipapapatay din po siya. So nagkataon na fiesta noon o ng tinapay na walang pampalsa, kaya ipinagpaliban ni Herodes yung kanyang balak kay Pedro. At so makikita po natin dito yan dyan sa verse 6 kung ano po yung naging tugon ng mga ating Panginoon sa kanila. Ayan. Okay, sa verse 5 po muna tayo kung ano po yung naging tugon ng iglesia dun sa crisis na kanilang kinakaharap. Yan, sa verse 5, habang si Pedro ay nasa bilangguan, ang iglesia ay taimtim na nananalangin sa Diyos para sa kanya. So ano yung way na kanilang ginawa sa panahon ng crisis na kinakaharap ng kanilang leader na si Pedro? Ang iglesia po ay taimtim na nananalangin. Yan, dyan po yung isang bagay na makikita natin na dapat natin gawin sa panahon ng crisis. Tayo po ay taimtim na manalangin sa ating Panginoon. Kapagkat ang Diyos po ay hindi po lingid sa Kanya ang ating sitwasyon. Yan, hindi po natin kailangan sabihin sa Kanya kasi hindi niya alam, hindi po ganoon. Sasabihin natin yan sa Kanya sapagkat kailangan natin sabihin yung ating laman ng ating puso sapagkat ang Diyos po ay mayroon siyang mga bagay na ipinangako para sa atin. Yan. So makikita po natin dyan, ang Diyos po ay tumutugon. Dyan sa verse 6, nang gabing si Pedro ay malapit ng ilabas ni Herodes, natutulog siya sa pagitan ng dalawang kawal na nakagapos ng dalawang tanikala at ang mga bantay sa harap ng pintuan ay nagbabantay sa bilangguan. So makikita po natin dyan na mahigpit po yung pagkakabantay sa kanya. At sa ating pag-aaralan, may makikita po tayong tuntunin na dapat natin tingnan, pansinin. Ang tuntunin pong ito ay may dalawang bahagi po. Pag tayo po ay nakikipag-partner sa ating Diyos sa panahon ng crisis, ito po yung tuntunin natin dapat pansinin. Kung ano ang kaya nating gawin, ay inaasahang gawin natin. Pangalawa, kung ano ang hindi natin magagawa, ang Diyos ang gagawa para sa atin. Ayun po yung makikita nating tungtunin na dapat nating bigyan pansin sa panahon ng crisis. At kailangan po natin isagawa ito. Meron po tayong bahagi, yan, meron po tayong bahagi kung ano yung kaya natin gawin, yun po yung inaasahang gawin po natin. At yung mga bagay na hindi po natin gawa, hayaan po natin na ang Diyos ang gagawa po para sa atin. Ayan, paano natin makikita ito? Diyan po sa verse 7b, at biglang nagpakita ang isang anghel ng Panginoon at tumanglaw ang isang liwanag sa kulungan. Tinapik niya si Pedro sa tagiliran at siya'y ginising na sinasabi, bumangon kang madali, at nalaglag ang talikala sa kanyang kamay. Yan. Si Pedro po ay nakakadena. Sa ating kasalukuyan, siya po ay nakaposas. Yan. Meron siyang bakal na nakalagay sa kanyang kamay at makikita po natin ito po ay sa pamamagitan ng anghel, ito po ay nakalag. Yan, nakalag sapagkat hindi kayang walang magagawa sa Pedro para alisin yung kadena. Yan, yun po ang hindi niya kayang gawin, pero ang Diyos po sa pamamagitan ng kanyang anghel inalis po yung kadena. Yan, dyan pa po sa verse 8, yan, sinabi sa kanya ng anghel, magbihis ka at isuot mo ang iyong mga sandalyas, at iyon nga ang ginawa niya. At sinabi niya sa kanya, ibalot mo sa iyong sarili ang iyong balabal at sumunod ka sa akin. So makikita natin dito, magbihis ka at isuot mo ang iyong mga sandalyas. Yan, sinabi na magbihis ka, at yun po yung kayang gawin ni Pedro. Kaya niyang magbihis sa kanyang sarili, at yun po ang kanyang ginawa.
Hindi na yung anghel ang nagbihis sa kanya. Bakit po? Sapagkat kaya na ni Pedro ang gawin yung bagay na iyon. So, siya ang gumawa, hindi na yung anghel. So, makikita po natin dyan, may mga bagay na dapat natin gawin at meron mga bagay na dapat ang Diyos po ang gagawa po para sa atin. So, pangalawa po, dyan po sa verse 8b, yan, ibalot mo ang iyong sarili, ang iyong balabal at sumunod ka sa akin. So, makikita natin dito, pinasunod niya si Pedro sa anghel. Yan, hindi siya binuhat ng anghel sapagkat kaya ni Pedrong sumunod. Yan, kaya ni Pedrong sumunod. Kaya pinagawa niya kay Pedro at sumunod siya doon sa anghel. Tapos dyan po sa verse 9, si Pedro ay lumabas at sumunod sa kanya. Nakita po natin sumunod si Pedro. Hindi niya alam na tunay ang nangyayari sa pamamagitan ng anghel. Ang akala niya ay nakakita siya ng isang pangitain. Next po dyan sa verse 10, nang sila ay makaraan sa una at pangalawang bantay, dumating sila sa pintuang bakal na patungo sa lungsod. Ito'y kusang nabuksan sa kanya. Hindi po kayang buksan ni Pedro ang pintuang bakal. Yan. Katulad po nung tanikala, hindi niya po kayang yon sapagkat nakakandado po yon. Ang kandado po ng kulungan, nasa labas po yung knob para mabuksan ito. So, sa loob, wala kang makikita. So, hindi kayang gawin ni Pedro ang buksan yon. Pero ang Diyos po sa pamamagitan ng kanyang anghel nabuksan yung pintuang bakal. So makikita po natin yan sa chapter 10 verse 10 b. Sila'y lumabas at tumaan sa isang lansangan, agad siyang iniwan ng anghel. Yan, makikita po natin dito na kaya ni Pedrong lumakad sa kalye sa kanyang sarili. Yan, kaya hindi na siya pinalakad o ginabayan nung anghel, kaya iniwan na siya nung anghel, na nagpapakita na kaya ni Pedrong maglakad na kung saan siya pupunta. So, kaya ni Pedro yon, iniwan siya ng anghel. So, makikita po natin dito na may mga bagay talaga na dapat natin gawin upang matugunan yung mga bagay, pangangailangan po natin sa panahon ng crisis. At meron naman pong mga bagay na ang Panginoon lamang po ang makakagawa nito para sa atin. So, kailangan po natin makipag-partner sa Diyos. Amen? Kailangan po natin makipag-partner. Huwag po natin suluhin. Kasi pag susuluhin natin, hindi po natin makakaya. At ano po yung dapat natin i-apply ito paano po natin ito i-apply sa ating buhay? Yan. Halimbawa po, pag tayo po ay mayroon sakit, tayo po ay nakakaranas ng sakit, ano po yung mga malimit nating ginagawa? 'Di ba? Nagpapa-check up tayo, nagpapatingin tayo sa doktor, at pag tayo ay binigyan ng reseta ng doktor, bibilin natin yung gamit at saka inumin natin. At ano po yung part ng ating Panginoon, papaubaya po natin sa ating Panginoon yung ating kagalingan. Yan, yung ating kagalingan. Sapagkat maraming mga tao na umiinom ng gamot pero nagpapatuloy sa pag-aalala. Ang dami umiinom sila ng mga gamot pero patuloy silang nag-aalala. So, sa atin po, i-apply po natin yung part po natin na pag ininom natin yung gamot, ibigay po natin sa kamay ng Panginoon yung ating kagalingan. Yan. At ang Diyos po ang magbibigay sa atin ng kagalingan. So, huwag po tayong mag-alala sa mga bagay sapagkat meron tayong kapartner, which is ito ang ating Panginoon. Yan. At matatandaan nyo po, meron naman pong kasabihan na sinasabi na may mga bagay na tinutulungan ng Diyos yung mga taong tumutulong sa kanilang sarili. Narinig nyo po ba yung kasabihang ito? Na tinutulungan ng Diyos ang mga taong tumutulong sa kanilang sarili. Kung titingnan po natin, kung papansinin po natin ito, meron siyang katwiran. Meron siyang katwiran, meron siyang punto. Pero pag titingnan po natin, ihahambing po natin doon sa ating tuntunin, ito lamang ay tumutukoy o doon sa unang bahagi ng ating tuntunin, na yun sa ating part. Yan. Maraming mga tao po na sumusunod sa ganitong tuntunin, sila po ay gawa ng mga bagay, at pag wala na pong magawa, nagsisimula naman po silang mabalisa. Yan. Nagsisimula po silang mabalisa. At katulad po ni Marta, 'di ba, nung dumalaw ang Panginoong Jesus sa kanilang bahay,
napansin po natin si Marta ay ang dami niyang mga gustong gawin para mapaglingkuran ang Panginoong Jesus. Pero si Maria ay pinili niya yung nai-enjoy niya yung presensya ng ating Panginoong Jesus. Pero si Marta, siya po ay abala sa maraming bagay na yun yung alam niyang paglilingkod niya para sa ating Panginoon, which is makikita po natin dito na na-miss niya po yung presence ng ating Panginoon dahil marami siyang mga ginagawa at nung di niya nakamakaya, saka siya tumawag sa Panginoong Jesus na sabi niya, kung di niyo po dito, kung hindi niyo po mararapatin, pwede pong sabihan niyo ang aking kapatid na tulungan ako sa gawain na ito. So makita natin na marami siyang mga ginagawa at kung di niya nakaya, saka pa lang siya magtatawag ng mga katulong. So ito po ay pagsunod dun sa babagay na tinutulungan ng Diyos ang mga taong tumutulong sa kanilang sarili, which is tama dun sa unang bahagi, pero hindi sa pakikipag-partner po sa ating Diyos. Kailangan po gawin natin yung part natin at ipapaubaya po natin sa Diyos na gagawin niya po yung kanyang part. Yan. Kumusta po tayo? Meron ba tayong mga bukod po dito sa pandemic na ating nararanasan? Meron pa ba tayong mga ibang nararanasan sa ating pamilya? Minsan sa kabila ng pandemic na ito, naka-quarantine tayo, meron pa rin pamilya na nakakaranas ng magulong family. May mga membro ng family na napapasama sa mga drug na mga kaso, diba? So ito ay crisis din po ng family. At meron din mga iba na nakakaranas ng broken hearted, o sa Tagalog po ay pusong sawi. Yan, sa panahon ng crisis nakakaranas pa ng broken hearted. Pero ito po ay minsan nakakatawa man, pero ito po ay crisis dun sa taong nakakaranas nito. Ito po ay mabigat din po para dun sa taong nakakaranas nito. So makikita maaring yun ang nararanasan ng iba, di ba? Or sa iba na nakakaranas ng walang trabaho. Yun po yung major na nararanasan po ng mga kapatiran o na halos lahat dito sa ating bansa na walang trabaho. Makikita po natin na dahil walang trabaho, walang pumapasok na income. So yun po yung isang mabigat na crisis. Meron na nga itong banta ng COVID sa pamilya, sa sarili, tapos wala po tayong income sapagkat wala po tayong trabaho, walang hanap buhay. So mahirap ito na sitwasyon ng ating buhay. Pero sa ating pag-aaral, tinuturo po na makipag-partner po tayo sa Diyos. Kasi pag sinusolo po natin ito, mabigat po talaga ito. Kung yung unang bahagi lang, na yung part lang natin ang gagawin natin, minsan sa kakagawa natin, nasasaklawan na po natin yung part ng Diyos. Kaya nag-resulta ito na tayo po ay nabibigatan. So tingnan po natin, suriin po natin ang ating buhay, kung ano po yung mga bahagi na dapat natin gawin at ano po yung mga bagay na dapat natin ipaubaya sa kamay ng ating Panginoong Jesus.